Kapag natagpuanan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat at nagagalak. Makikita natin sa mga photos na kapag ang isang tupa ay naliligaw, minsan dinadala, pinapasan ng isang pastol para ma-relax, para kampante na hindi na sila natatakot. Ganon din ang ginagawa ni Haring David. Pero ano ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo? Paano niya ipinapakita ng ating Panginoong Hesus ang conditional love nung nasumpungan na niya ang mga tupa? Nung nasumpungan na niya tayo bilang mga naliligaw. Ang sabi ko kanina, ang mga tupa means tayo, itong mga naliligaw. Nung nasumpungan tayo ng ating Panginoong Hesus, ano ang kalagayan natin? Tayo ay mga patay. Dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa paglabag ng panuntunan ng Panginoong Diyos. Kaya nga, dito makikita natin, nung nasumpungan tayo ng ating Panginoong Hesukristo, nang dahil sa ating mga kasalanan, wala tayong relasyon sa Panginoon. Kinakalimutan tayo ng Panginoon. Bagkus dahil sa ating mga kasalanan, naging kinapupuutan tayo ng Diyos. Kaya, spiritually, wala tayong relasyon sa Diyos. Subalit, nung tayo'y nasumpungan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang tayo binuhat, hindi lamang tayo kinarga ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang kinarga sa balikat para makagaroon tayong kapahingahan, kundi ano ang dala ng ating Panginoong Hesus? Ang mabigat na krus, dala-dala ni Hesus papunta sa Kalbaryo. Carrying the shoulder ng tupa sa isang pastol represents ang bigat ng kasalanan ng sangkatuhan na dinala ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng krus na kanyang binitbit papuntang Kalbaryo. Ganon ang matinding unconditional love. Dahil nais ng Panginoon na maibalik tayo kung saan tayo nagmumula. Kaya mga kapatid, makikita natin ang parabolang ito. Pinapakita din sa mga Pariseo at saka Iskriba ng isang makasalanan ay may pag-asa pa. Hindi yung isang makasalanan, hindi yung isang tabi, itatapon, hindi napapansinin, hindi nalalapitan. Kaya dito makikita, pinapakita ang parable of the lost sheep sa mga Iskriba at Pariseo. Na hindi lamang ang mga tax collector at ang mga makasalanan ang dapat hahanapin, kundi mismo sila bilang mga religious leaders noong araw. So, mga kapatid, ganon kamahal tayo ng Panginoon. Ganon tayo kahalaga ng Panginoon. Nang dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ang kasalanan na dapat tayo ang managot ay dala-dala na niya nang dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ang pagmamahal na yan ay walang kapalit. Ito ay initiative ng Panginoon. Ang kanyang kamatayan sa krus, maaring ito ay mawala din sa atin. Kaya ang Panginoong Hesukristo ipinagkaloob sa atin itong pananampalatayang ito upang lalo pang titibay
ang ating kaligtasan na binigay ni Kristo para sa atin. At ang kaligtasang ito sa mga taong tunay na nanampalataya, tunay na naniniwala na ginawa ni Kristo nung tayo nasumpungan ay hinding-hindi na mawawala. Kung gaano kalaki ang ating kasalanan, gaano tayo kasama sa mundong ito, ang Diyos ang may alam. Ang Diyos ang may alam kung siya ba ay ligtas o hindi. Kaya ang kaligtasan, mga kapatid, hindi nagmumula sa atin, kundi ito ay kalooban ng Amang nasa langit na ibinigay niya kay Jesus. Na minsan na hindi na maaagaw, hindi na maisnats sa kanyang mga kamay.